Gusto mo ba akong patayin? Hindi ako, itong sinungaling na ito. Ikaw ang kapatid ko, pero nagpadala ka pa ng mga tao para saktan ako sa harap ng mga boss. Hindi ka nagpakita ng awa sa pag-atake mo, at walang ibang nang-ahas na pumihil. Dahil ikaw ang anak ng hari ng underworld. Kagagaling lang natin sa paghahanap sa isa't isa, at kanina lang ay muntik na akong mapatay sa isang sinadyang pag-atake. Malinaw na ayaw ng mga asasin na ito na makilala kita bilang ama ko. Kaya pagbalik mo, ganyan ka naging malupit, ngunit walang sino man sa mga naririto ang nag-akala na ang nasa harapan nila ay ang prinsipe. Sila ay peke. Ilang taon na ang nakalipas, ang kanilang prinsipe ay si Zhang Yao pa rin. Siya ay isang napaka-ordinaryong tao. Pagkatapos magretiro ni Zhang Yao, mula sa paglilingkod sa mga espesyal na tropa, para magkaroon ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya, pinili niyang magpalaot at mangisda. Ngunit 7 buwan pagka-uwi niya, sarado ang kanilang tindahan. Sinabi ng kapitbahay niya sa kanya, na ang kanyang asawa ay naging adik sa droga, at naibenta na rin ang tindahan. Hinahanap ni Zhang Yao ang ilalim ng tulay kung saan madalas tumitira ang mga walang tirahan. Karamihan sa mga tao rito ay nawasak ang pamilya dahil sa droga. Talaga nga, nahanap mo na ang asawa mo. Ngayon, payat na siya. Iba na talaga siya kumpara dati. Hindi makapaniwala si Zhang Yao, na sa loob ng ilang buwan na wala siya, ganito na ang nangyari sa pamilya nila. Habang hindi siya nakatingin, umakyat ang asawa niya sa gilid ng tulay. Kahit anong pakiusap ni Zhang Yao, nagdesisyon pa rin ang asawa niyang iwanan siya. Ngayon, wasak ang pamilya at tahanan ni Zhang Yao dahil sa droga. Ang pangunahing sanhi ng trahedyang ito ay ang malayang pagtatanim, pagpoproseso, at pagbebenta nito sa buong lupain na ito, para kitain ang mga perang may bahid ng dugo ng mga tao. Na si Mukon, ang pinuno ng sindikato ng droga ng pamilya mo, ay isang organisasyong magkakaugnay na parang dragon, na umaabot sa buong lungsod. 5 taon pagkatapos, si Ando ng pulisya ay namuno sa pagdakip sa isang maliit na base ng droga. Pagkatapos nito, dumating ang mga tao ni Chief Anpei at sinabihan siyang gawin lang na parang tapos na. Dahil ang nagpoprotekta kay Mukon sa likod ay si Anpei, natiyuhin din ni Ando. Ngunit malinaw na hindi matanggap ni Ando ang kahihiyang ito. Ang lalaking iyon ay may dalang mahalagang dokumento, na ibinigay ni Ando sa bahay ng pamilya mo at ibinigay sa pangalawang pinuno ng organisasyong HETA. Iyon ay mga dokumento tungkol sa anak ni Mukon na matagal nang nawawala sa labas. Ang boss na si Mukon ay may anak na hindi pa niya nakikita kailanman. Ngayon ay kritikal na ang kanyang kalagayan, kaya gusto niyang makita ang kanyang anak bago siya mamatay. Ngayon, si Anpei ay kumilos upang hanapin ang anak ng matanda, na isang napakadelikadong kriminal. Kasalukuyan siyang nakakulong sa pinakamagulong kulungan sa lungsod. Namatay ang kanyang ina noong bata pa siya at nagpagala-gala. Pagkatapos ay sumali siya sa isang gang para mabuhay. Bata pa lang ay naging pinuno na siya ng gang. Siya ay malupit at brutal. Inutusan ni Mukon si Heta sa lahat ng paraan. Dapat niyang dalhin ang kanyang anak sa harap niya. Masayang pumayag si Heta. Ngunit paglabas niya ay nagbago ang kanyang mukha. Biglang lumitaw si Zhang Yao sa kulungan ng lungsod. Pagdating ng gabi, binuksan ng pulisya ang pinto at naghagis ng isang bag ng gamit sa loob. Pagkatapos, 4 na gwardya ng kulungan ng palihim na lumapit sa malas na bilanggo. Matapos ang matinding pambubugbog, napatay nila ito. At malinaw na may sabwatan sina Zhang Yao at ang mga gwardya ng kulungan. Mayroon silang palitan ng gamit. At sa loob ng selda, ginaya pa ang eksaktong peklat. Kinaumagahan, nagpanggap siya bilang anak ni Mukon at pinalaya sa pamamagitan ng piyansa. Ngunit sa bangka pabalik sa lungsod matapos kumpirmahin ng mga tripulante ang tao na may katulad na. Agad na pinatay ang 2 gwardya pagkatapos ay sumugod patungo kay Zhang Yao sa kubyerta. Ngunit siya ay may higit na kasanayan sa martial arts sa loob lamang ng ilang sandali. Hindi nagawa ng mga tripulante ang anuman ngunit sa huli ang dami ang nakahihigit. Si Zhang Yao ay walang dala habang ang kalaban ay may armas. Si Zhang Yao ay maaari lamang umakyat sa isang bentahe ng posisyon upang itulak ang mga tripulante sa tubig. Sa kritikal na sandali ay dumating si Ando sakay ng bangka. Lumabas na si Zhang Yao ay nagnanais na ipaghiganti ang pagkasira ng kanyang tahanan. Nagpasya siyang makipagtulungan sa pulisya ng Ando. Nagpanggap siya bilang anak ni Mukon para makapasok sa pamilya mo. Handa na siyang kasama si Ando na wasakin ang sindikato ng droga na ito. At ang mga mamamatay tao sa bangka ay inutusan ni Heta. Mukhang ayaw niyang mabuhay na makabalik ang anak ni Mukon.
ngunit maaari rin itong gamitin upang magdulot ng kaguluhan sa loob ng pamilya mo. Kumusta ang iyong tiyuhin? Ano ang kailangan niyang gawin? Nakipag-ugnayan na ako sa komisyoner ng ahensya laban sa droga. Bansa na, nagdesisyon na si Ando na kahit sino pa. Basta't hawak mo ang sapat na ebidensya ng krimen ng kalaban, tiyak na aarestuhin mo siya. Pagkasabi niyan, binigyan ni Ando si Zhang Yao ng isang litrato. Ang pangalan ng taong ito ay Balay. Hindi pa katagalan, ninakaw niya ang isang kargamento ni Mukon. Matagal nang hinahanap ni Ando ang taong iyan. At ngayong araw, magdaraos ng piging si Mukon para salubungin si Wang na babalik. Lahat ng mahalagang tao sa organisasyon ay nandoon din. Sa oras na iyon, babanggitin ni Ando si Balay. Dapat si Zhang Yao ang kusang loob na humarap at lutasin ang bagay na ito, upang magtatag ng sarili niyang posisyon sa kabilang organisasyon pagkatapos dumating ni Anpei sa bahay ng pamilya mo. Agad siyang bumisita kay Mukon muna habang nag-uusap. Sinubukan niyang alamin kung nais ni Mukon na ipasa ang kanyang ari-arian sa anak nito. Nang makita ito ni Mukon, dali-dali niyang inalo si Anpei at sumang-ayon sa kanya. Kahit sino pa ang mamuno sa bahay sa hinaharap ay hindi maaapektuhan ang kooperasyon ng dalawang panig. Si Zhang Yao na puno ng dugo ang ulo ay itinulak ang pinto ng bahay ng pamilya mo. Perpekto niyang ipinakita ang sarili bilang isang baliw. Kaya ginamit niya ang teleponong nakuha niya mula sa tripulante para tumawag, ngunit hindi natakot si Heta dahil nang maramdaman niyang nabigo ang plano niya, ay inilagay niya ang telepono niya sa bulsa ng iba. Pumunta si Zhang Yao para bugbugin ang kalaban. Kahit alam niyang hindi siya ang may gawa, ngunit sino ba ang nagsabing siya mismo ang nagpakaladkad sa panganib? Mas lalong naging malupit si Heta at binaril sa ulo si Zhang Yao. Upang tuluyan siyang maging tagapatay kay Zhang Yao, kinailangan ni Mukon na lumabas para kontrolin ang sitwasyon. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang anak sa itaas, nagpapakita si Zhang Yao na hindi siya natatakot. Ngunit si Mukon ay isang tuso at matandang lalaki at kumuha pa ng dugo para sa DNA test. Pagkatapos ay tinawag niya si Heta sa harap niya. Sinabi ni Heta na hindi niya inaasahan na may magpapadala ng tao para patayin ang batang amo. At ang kanyang paggawa ng hakbang ay dahil sa wala siyang magawa. Kung paano ito aayusin ay nakasalalay kay Mukon. Nag-isip sandali si Mukon, hindi siya ang gumawa ng hakbang kundi pinakalma niya si Heta. Gayunman, pagkatapos niyang magkasakit ng malubha, maraming bagay sa organisasyon ang kailangang ipaubaya kay Heta para asikasuhin. Sa huli, pinayuhan lang ni Mukon si Heta na nasa mataas na posisyon, na dapat may hangganan ang pagtatrabaho. Kayong dalawa ang pinakamalapit kong kamag-anak, hindi ko kailanman papayagan na magkaroon kayo ng anumang pinsala. Siyempre, alam ni Heta kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Mukon. Ito rin ay isang uri ng babala, itigil mo na ang pag-iisip na saktan ang batang amo. Sa hapunan, ang pinakabagong ulat ng pagsusuri ng DNA ng kanyang anak ay ipinasa kay Mukon. Muling pinatunayan na ang kabilang panig ay ang kanyang sariling anak, kaya sa harap ng maraming bisita, formal niyang idineklara na ito ang kanyang anak na matagal nang nawawala. Umaasang mas bibigyan nila ng pansin ang kanyang anak. Kahit pa ibinigay ni Mukon ang kwintas na may Buddha pendant, na palagi niyang suot kay Zhang Yao. Noong hapunan, may nagtanong kung paano ang negosyo ng binata sa lungsod ng Man. Ang sagot niya ay perpekto, walang makitang mali. Malinaw na marami siyang pinag-aralan tungkol sa merkado ng droga. Naalala rin ni Ando na nahanap na niya si Balay, ang magnanakaw ng ari-arian ng pamilya mo, at ngayon ay nagtatago siya sa madilim na bahay. Dahil gusto ni Mukon na mabilis na magkaroon ng pwesto ang kanyang anak sa angkan. Agad niyang ipinagkatiwala ang misyon kay Zhang Yao at inutusan si Heta na magpadala ng mga tauhan para protektahan ang kanyang anak. Kinabukasan, dinala ni Zhang Yao ang kanyang mga tauhan sa madilim na bahay. Ang lugar na ito ay puno ng lahat ng uri ng luma at bulok na tao. Ngunit ito ay nagbigay daan sa hindi mabilang na krimen at kadiliman. Diretso silang nagtungo sa harap ng bahay ni Balay. Ang mga taong galing sa Heta ay talagang walang magandang intensyon. Pagpasok pa lang ni Zhang Yao, isinara na nila ang pinto. Hindi naman siya nag-alala at nag-isang umupo sa harap ni Balay. Diretsong sinabi niyang siya ang may-ari ng kargamento, ngunit tila hindi naman ito pinansin ni Balay. Ngunit palihim siyang kumuha ng baril mula sa likuran, ngunit agad itong inagaw ni Zhang Yao. Ilang tauhan ang nagtangkang bumaril ngunit lahat sila ay pinatumba ni Zhang Yao. Nagtapon si Balay ng isang dakot ng droga para lituhin si Zhang Yao. Pagkatapos nito, muli silang naglaban at habang nag-aagawan sila, naubos na niya ang lahat ng bala.
Malakas na sinipa ni Zhang Yao ang kasamahan nito palabas ng bintana. Sinubukan ni Balay na saksakin si Zhang Yao gamit ang kutsilyo ngunit nasalo nito ng tuhod. At pagkatapos ay napaalis palabas ng pinto. Sinubukan ni Balay na tumakas ngunit muntik nang mahulog sa hagdan. Nakiusap siya kay Zhang Yao na patawarin siya. Tiyak na magbabayad sala siya. Sa oras na ito, kinuha ni Zhang Yao ang baril at ang mga tauhan ni Heta sa likuran ay nagtaas din ng baril. Ang tunog ng putok ng baril ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat habang si Mukon ay naghihintay ng may pag-aalala sa bahay. Nakabalik si Zhang Yao sa bahay nang walang mga bodyguard sa likuran niya. Ngunit naibalik na niya sina Balay at ang mga kargamento. Malungkot na sinabi ni Zhang Yao kay Heta na ang mga tauhan niya ay napatay lahat dahil sa pagligtas sa kanya. Nang malaman ni Heta na si Zhang Yao ang pumatay, agad siyang nagbunat ng baril. Nagbunat din ng baril si Zhang Yao at itinutok kay Heta. Nagsalita si Mukon para pigilan si Heta, at ang mga salita niya ay pabor sa kanyang anak. Hindi lang nakuha ni Zhang Yao ang kargamento, ginawa pa niyang tauhan niya ang kalaban. Ito ang pagpapakita ng taong may kakayahan, pagkatapos ay idineklara niya na si Zhang Yao ang gagawa ng mga trabaho para sa kanya. Pagkatapos nito, sinamahan ni Zhang Yao ang mga tao para mag-imbestiga sa lugar ng paggawa ng droga. Ipinaliwanag ng detalyado ng taong namamahala kung paano gumawa ng droga para sa magiging pinuno ng pamilya. Ngunit lihim na ipinadala ni Zhang Yao ang lokasyon nito sa labas. Pagkatapos, gumamit si Zhang Yao ng ilang paraan para makuha ang kooperasyon ng mga kasosyo. Binago niya ang paraan at pamamaraan ng pakikipagtransaksyon ng droga. Nagdala ito ng malaking kita sa pamilya. Opisyal na nagkaroon siya ng pwesto sa pamilya mo. Sa kabilang banda, ibinigay ni Anyu ang mga dokumento sa tiyuhin. Nang marinig niya ang boses ng ibang babae, alam na niyang naglalandi na naman ang tiyuhin niya. Tinuruan pa ni Anpei si Anyu na ang lalaki ay hindi pumipili ng mabuti o masama. Basta't sapat na malakas, maaari niyang apakan ng ibang tao sa ilalim ng kanyang paa. Bago umalis, pinatawag pa ng matanda si Anyu para isama si Ate Nancy. Sa totoo lang, may gusto si Anyu kay Nancy. Kaya pinayuhan niya si Nancy na isiping umalis na sa tiyuhin niya. Ngunit ang ama ni Nancy ay pulis na nakagawa ng krimen dahil sa paggamit ng droga. Sa buong lungsod, si Anpei lang ang makakaprotekta sa kanya. Si Ando ay walang magawa kundi panoorin siyang umakyat para magdusa. Nang sumunod na araw, ibinigay ni Zhang Yao kay Ando ang lahat ng mga dokumentong nakalap niya. Medyo nababahala si Zhang Yao, lumalala na ang kalagayan ni Mukon. Kailan ba tayo makakapaghuli? Ngunit sinabi ni Ando na hindi pa iyon sapat. May lihim na vault si Mukon na naglalaman ng malaking halaga ng perang galing sa ilegal na gawain at ebidensya ng pagsuhol ng pamilya mo sa mga opisyal ng estado. Kapag nahanap natin ang mga ito, saka lang natin tuluyang mapapatamba ang pamilya mo. Kasabay nito, hanggat pinoprotektahan pa ni Anpei ang pamilya mo. Kaya mahihirapan si Ando na kumilos kaya kailangan ni Zhang Yao na magpanggap pa. Para magsimula ng digmaan sa pagitan ng pamilya mo at Anpei. Inimbitahan ni Gui si Anpei para kumain at nagmungkahi na ibaba ang kita ng Anpei mula 40% patungong 10%. Gusto pa ni Anpei na patawarin si Zhang Yao dahil sa paggalang kay Mukon. Para sa walang galang na kilos na ito, sinabihan siyang bumalik at itanong sa kanyang ama kung ano ang gagawin. Ngunit ipinakita ni Zhang Yao sa kanya ang isang video. Ito ay video ng kanyang tauhan na pumapatay. Ngunit ang paraan ng Anpei ay hindi rin basta-basta. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Zhang Yao. At walang sino man ang papayag ang palayain si Zhang Yao kung wala ang kanyang utos. Ngunit hindi alam ni Anpei na ito mismo ang gusto ni Zhang Yao. Lahat ay nagpatuloy ayon sa plano. Si Balay ang nanguna sa pag-atake sa istasyon ng pulisya upang palayain siya. Nang malaman ito ni Anpei, nagpadala siya agad ng mga espesyal na unit upang tumulong. At agad siyang bumalik sa istasyon ng pulisya, kasabay nito, si Mukon ay malubhang may sakit. Nang marinig niya na ang kanyang anak ay nasa kustodiya ng pulisya, tinawagan din ni Anpei si Mukon upang tanungin. Ang anak ni Mukon ay mayabang at matapang. Kung hindi mo kayang kontrolin, hayaan mo siyang kontrolin. Ang resulta, mas lumala pa ang sakit ni Mukon. At ang mga tauhan ni Zhang Yao ay nagpaputok ng machine gun at sinira ang istasyon ng pulisya. Hindi sila pumapatay, kundi para makapinsala pa ng mas marami. Si Anpei ay labis na nababalisa at gustong bumalik agad. Ngunit dahil may ginagawang kalsada, kailangan nilang umikot. Ang resulta, pagkatapos noon, ang 2 tao sa harap na upuan ay namatay agad sa lugar.
Si Anpei na nasa likod ay pansamantalang nakaligtas. Pagbaba niya sa sasakyan, nakita niya sa malayo, may taong nakatayo at naghahanda siyang humingi ng tulong. Ngunit si Ando, habang magulo ang istasyon ng pulis, ay kinuha ang susi at pinalaya si Zhang Yao. Ngayon, may kagyat na pangyayari, nagbago ang plano. Agad na bumalik ang dalawa sa bahay ng pamilya mo. Hindi na magtatagal si Mukon. Kailangan nilang makuha ang lokasyon at password ng vault, bago siya mamatay. Lahat ng tao sa organisasyon ay nakatanggap ng balita, ayon-ayon silang dumating at umupo sa sala, alam nilang lahat, na malamang ngayong gabi ay magbabago ang pinuno ng organisasyon. Sa oras na iyon, bumalik si Zhang Yao at umakyat para tingnan ang sitwasyon. Nang makita ni Mukon na ligtas siyang nakabalik, nagsimula na siyang magbigay ng mga huling tagubilin. Sinabi niya ang lokasyon ng bodega at ang password. Sa ilalim ng gintong kwintas, inakala niyang makakaalis na siya ng payapa. Ang anak mo ay pinatay sa kulungan ng lungsod. Ginawa ko ito para makamit ang katarungan. Para sa mga taong pinatay ng droga niya. Binalik ni Mukon ang gintong kwintas pero wala siyang nagawa. At sa huli ay pumanaw siya ng hindi mapakali. Pagkatapos, binasa ng saksi ang huling habilin ni Mukon. Si Zhang Yao ang naging bagong pinuno ng organisasyon ng pamilya mo. Kasabay ng pagmamana ng mga ari-arian ni Mukon, si Heta naman ang naging bise-pinuno. At nanatili sa kanilang posisyon ang iba, pagkasabi pa lang nito ay binaril at napatay ang lalaki. Ang bumaril ay si Heta, na 7 taon nang nagtatrabaho ng husto para sa organisasyon. Siyempre hindi siya papayag na maging vice chairman lang. Sino mang magsalita ng hindi ay papatayin. Lahat ng mga nauna na hindi sumang-ayon sa kanya, ay inalis dahil ang buong sala ay mga tauhan ni Heta. Si Ando ay naghahanda ng bunutin ang baril ngunit nang makita niya iyon ay napaupo na lang siya. Kumaway si Heta kay Ando at sinabing itinuturing niya si Ando na kanyang tao. Tumakbo si Zhang Yao pataas habang nakayuko upang umiwas sa bala. Kasabay nito ay binaril niya pabalik si Ando ay sinamantala ang pagkakataon upang sumabay kay Zhang Yao. Sa ibaba, uubusin ang kalaban na si Zhang Yao sa itaas. At sa sala din ang mga humahabol pataas sa hagdan, sa ngayon ay si Heta na lang ang natitirang buhay. Pareho silang naubusan ng bala, saka pa dumating si Balay kasama ang kanyang mga kasamahan. Si Heta ay nag-iisa at hindi alam ang gagawin. Samantalang sa sala, nagpapatuloy pa rin ang magulong labanan. Parehong naubos na ang bala ni Ando at Zhang Yao. Ngunit malakas pa rin ang putukan ng kabilang panig, biglang si Balay ay pumasok dala ang baril at nagbigay ng granada sa kalaban. Sinamantala na bigyan ng bagong armas sina Ando at Zhang Yao. Nagpursigi silang tatlo para mapahiya ang kabilang panig. Tumakas sila palabas ngunit hinabol pa rin sila ni Heta. Habang naghahanda siyang bumaril, si Ando ay nagmaneho at bumangga. Tumilapon siya sa paanan ng estatwa at sa huli ay napatay si Heta ng estatwa ni Mukon. Sa wakas ay makakabalik na si Zhang Yao para maging siya ulit. Ibinigay niya ang kwintas kay Ando ngunit pagkatapos nito ay itinutok ni Balay ang baril sa ulo niya. Biglang nagbago ang mukha ni Ando. Nalaman niyang si Balay pala ang especially iya na itinanim ni Ando sa tabi niya. Gusto ni Ando na arestuhin si Zhang Yao bilang si Zhang Yao. At higit pa rito, si Zhang Yao ang pumatay kina Anpei at Mukon na pulis. Hindi mo pa ba naiintindihan? Nagsimulang ikwento ni Ando ang kanyang plano. Matagal na niyang gustong palitan ang kanyang tiyuhin. Ngunit wala siyang pagkakataon hanggang sa humingi ng tulong si Mukon sa kanya para hanapin ang kanyang anak. Nangyari na nagpakita si Zhang Yao, isang mahusay na espesyal na sundalo, na nasira ang pamilya dahil sa droga, at gustong-gusto ng maghiganti. Hindi ba ito ang perpektong pyesa? Kaya inayos ni Ando na si Zhang Yao ang pumalit kay Mukon. At bantaan si Balay para maging especially iya niya. Sa simula, pinatay ni Ando ang tao ni Heta. At mula sa likuran, pinatay din ni Balay ang sarili niyang tiyuhin. May fingerprint ni Zhang Yao sa sandata. At ginawa ni Ando ang lahat ng ito para palitan ang sarili niya para maging Panginoon ng syudad ng Man. Ngayon, si Zhang Yao na may pagkakakilanlan bilang Zhang Yao, nagdala ng kasalanan ng paghila sa mga tao ng sindikato ng droga upang sirain ang istasyon ng pulis, kaya si Ando ay nagkaroon ng perpektong dahilan upang makipag-ugnayan sa pambansang ahensya laban sa droga. Upang tuluyang lipulin ang pamilya mo, si Zhang Yao ay magiging kriminal, habang si Ando ay magiging bayani ng buong lungsod. Kinabukasan sa press conference, ipinahayag ni Ando sa lahat
na ang kanyang tiyuhin na si Anpei ay namatay habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ang pangunahing salarin ay si Zhang Yao, ang anak ng pinuno ng sindikato ng droga. Si Mukon, ang punong kalihim ng ahensya laban sa droga ng bansa, ay nagsabi ring hindi nila pababayaan ang problema sa droga. Gagawin nila ang lahat ng pulis sa lungsod ng Man para labanan ang krimen sa droga. Kasabay nito, itinalaga nila si Ando bilang pangkalahatang commander sa operasyong ito. Pagkatapos, nagkaroon ng napakalaking operasyon laban sa krimen sa droga sa buong lungsod ng Man. Lahat ng lugar ng produksyon, pagbebenta, at pagtatanim ng mga sangkap sa paggawa ng droga ay kasama sa mga lugar na sinalakay. Pagkatapos nilang salakayin ang bukid na nagtatanim ng mga sangkap sa paggawa ng droga ng pamilya mo, sunugin mo ang mga puno na iyon gamit ang isang lighter. Maraming taong sangkot sa droga ang nakulong. Ang nakumpiskang droga ay dinadala sa bodega. Pumasok si Ando sa vault ni Mukon, kung saan mayroong kabuuang 2 bilyong dolyar na cash. Kasama ang ebidensya ng mga opisyal na tumanggap ng suhol, binuksan ni Ando ang transparent na salamin at tinitingnan ang syudad. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nasa kamay niya ang buong mundo. At mayroon pa siyang mas mahalagang plano. Una, ay ang mag-organisa ng libing para kina Mukon at Anpei ng sabay. Kasabay nito, inutusan si Balay na magpanggap bilang si Zhang Yao. At imbitahan ang mahahalagang kasosyo ng pamilya mo, na dumalo sa libing bukas pagkatapos sunduin si Nancy palabas. Kailangan tiyakin na makukulong ang lahat sa punerarya. Ngunit pagkaalis lang ni Balay, inutusan ng seguridad ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Napatayin si Balay pagkatapos nilang gawin ang misyon, para patahimikin siya. Kinabukasan ay ang libing ni Anpei at Mukon. Ang kaganapang ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming media outlet. Bakit magkasamang nag-oorganisa ang hepe ng pulisya at ang drug lord ng libing? Mabilis na dumating ang mga opisyal ng gobyerno, at ang mga maimpluwensyang tao sa negosyo ng droga. Lahat ay naroroon at pumasok sa punerarya, habang si Ando ay nasa labas na tahimik na nagmamasid. Tinawagan pa niya si Zhang Yao para ipagyabang ang kanyang plano. Ang pag-oorganisa niya ng libing para kina Mukon at Anpei ng magkasama, ay para tipunin ang lahat ng nakikipagtulungan sa kanila sa isang lugar. Sa sandaling mapatay ang mga taong ito sa pagsabog, si Zhang Yao ang mananagot sa lahat ng krimen. Pagkatapos ay pinatay niya si Zhang Yao para patahimikin siya. Sa ganoong paraan, lahat ng sikreto ay mawawala sa mundong ito. Ngunit ang lahat ba ay talagang naging maayos? Sa oras na iyon, ikinandado ni Balay ang punerarya, at si Nancy naman sa loob ay humiling sa lahat ng naroroon. Napanagutan ang mga taong kanilang pinatay. Pagkasabi nito, bumagsak ang kurtina na puno ng droga, at sa dingding ay mga larawan ng mga patay. Dahil sa droga, sinamantala ni Nancy ang pagkakataon para tumakas at isara ang pinto. Pagkatapos, bigla niyang niyakap si Balay. Nang malaman ni Ando ang lahat, inihanda na niya ito. Agad niyang pinindot ang detonator, at ang mga tao sa loob ng punerarya ay sumabog. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang lugar na sumabog. Iyon ay ang vault kung saan nakalagay ang 2 bilyong dolyar. Nalaman na lahat pala ito ay plano ni Zhang Yao. Isang taon na ang nakalipas, parehong may masayang pamilya sina Balay at Nancy. Ang kapatid ni Balay ay nabiktima kaya siya naging adik sa droga. Si Nancy ang doktor na tumulong sa kanya para magparehab, pagkatapos ay nagkakilala sila. Inatake si Nancy dahil ang tatay niya ay pulis na nag-iimbestiga sa droga. Si Balay rin, sa kabila ng panganib sa buhay niya, ang nagligtas sa kanya. Ngunit pagkatapos ma-discharge, muling naudyukan ang kapatid ni Balay na mag-relapse. Ibinenta pa niya ang bahay nila, kaya ang magkapatid ay napilitang tumira sa ilalim ng tulay. Sa huli, ang kapatid ni Balay ay namatay dahil sa sobrang paggamit ng droga. At ang matuwid at tapat na tatay ni Nancy ay pinatay din ng mga drug lord. Sa wakas, nagkita muli ang dalawa at sabay silang pumunta sa ilalim ng tulay na napakadilim. Ang mga tao rito ay pawang may kamag-anak na adik sa droga, kaya sila ay napadpad dito. Ang tatay mo ay namatay sa paggamit ng opium, at ang utang niya ay kailangan mong bayaran. Dalhin mo siya. Nang makita ito ng dalawa, pumagitna sila para pigilan sila. Sila ay pinaghahampas ng todo ng mga kriminal. Biglang lumitaw si Zhang Yao sa harap nila at iniligtas sila. Ang tanawing parang impyerno sa lupa ay tumatak sa isipan ng tatlo. Bago pa man sila umalis, sinira pa ng mga ito ang tanging generator dito. Habang inaayos ni Zhang Yao ang generator, sinabi niya sa dalawa,
Ang mga tao ng pamilya mo ay gumagamit ng lahat ng paraan para manloko. At linlangin ng iba, ang pagbebenta ng droga ay ang pinakamalaking sindikato ng droga sa lungsod. Isang napakalaking krimen, ngunit pinaalalahanan ni Nancy si Zhang Yao, na si Anpei ang pinakamalaking panangga ng pamilya mo. Sa tatlo lamang sila ay wala silang magagawa laban sa kalaban. Sinabi ni Zhang Yao sa dalawa na gusto niyang mag-higanti. Hindi lang sila tatlo, pagkasabi pa lang nila ay naayos na ang generator. Ang ilaw ay tumama sa kanila, kaya isinakripisyo ni Nancy ang sarili niya para manatili kay Anpei. Narinig ko ang tungkol sa paghahanap ni Mukun sa kanyang anak, at napansin ko rin ang hidwaan ni na Anpei at Ando. Posibleng si Ando ang tutulong sa kanila para maisakatuparan ang plano. Matapos dahan-daang mag-imbestiga ni Nancy, nagtiwala na rin sa kanya si Ando. Bukod pa rito, may kinalaman si Anpei sa pagkamatay ng mga magulang ni Ando. Kaya naman labis na kinamumuhian ni Ando ang kanyang tiyuhin na si Anpei. At inilagay pa niya ang pagmamahal niya sa kanyang ina kay Nancy. Kaya naman lubos na nauunawaan ni Nancy ang pagkatao ni Ando. Malaki ang ambisyon niya, tiyak na gusto niyang palitan ng kanyang tiyuhin at maging pinakamalaking drug lord sa lungsod. Pagkatapos, sinadya ni Zhang Yao na maging kasangkapan ni Ando. Nagpanggap siyang anak ni Mukun, at si Balay ay nagdala ng mabigat na responsibilidad. Iyon ay ang maging taong pinagkakatiwalaan ni Ando. Pagkatapos, ipasok si Balay sa tabi ni Zhang Yao. Para sa bagay na ito, hindi nag-atubiling gawing adik si Balay ang sarili niya. Maraming tao sa ilalim ng tulay ang sumali rin sa planong ito. Maging bahagi ng mahalagang bagay. Sila rin ang nagdala ng droga at bomba sa loob ng punerarya. Kasabay nito, ang bodega ay may nakatanim na bomba pagkatapos ay nang i-activate ni Ando ang aparato. Nagtagumpay ang plano ng buo ngunit nang marinig ito ni Ando, nakaramdam lang siya ng pagkawalang saysay. Ang kanilang mga ginawa ay hindi mapipigilan ang pagiging mamamatay tao niya. Basta malampasan lang ang araw na ito, sa hinaharap, kahit gaano karaming droga ang gusto niya ay makukuha niya. Kahit gaano karami ang gusto niyang ibenta, ngayon kailangan lang niyang pumatay ng ilang tao. Ang kanilang mga lihim ay maililibing magpakailanman, sinubukan niyang pigilan ang sakit. Nag-utos na patayin sina Balay at Nancy, narinig din nilang dalawa ang utos na nagmumula sa radyo. Bago sila kumilos, inasahan na nila na mangyayari ang araw na ito kaya't masaya nilang tinanggap ang kamatayan. Kinuha ni Nancy ang device para pasabugin ang bomba mula sa kanyang bulsa. At isasama ang mga taong pumatay sa kanya sa impyerno. Pagkatapos ay pinaputokan ni Ando ng paulit-ulit si Zhang. At bumagsak ito mula sa hagdanan. Nang ngumiti siya at lumingon, nagulat siyang nakita ang malaking screen na nagpapalabas ng live kung nasaan siya, lahat ng kanyang mga krimen at kasamaan na ginawa niya kanina ay nakita na ng lahat ng tao. Ang nag-uulat ng live tungkol sa insidenteng ito ay ang babaeng reporter na nagsisikap na makawala sa madilim na imburnal na iyon. Ito rin ang huling sandata ng grupo ni Zhang Yao. Si Ando ay parang nababaliw at walang tigil na nagpapaputok. Ang eksenang ito ay nakita ng sekretarya ng ahensya laban sa droga ng pambansang ahensya at nagbigay ng utos sa pinakamatinding sitwasyon na posible. Barilin si Ando. Sa oras na ito ay dumating na ang mga espesyal na sundalo upang protektahan si Ando. Patuloy siyang nag-iisip kung saan siya nagkamali. Noong taong iyon, inagaw ng Anbo ang ina niya at pinilit ang kanyang ama hanggang sa mamatay ito. Sa huli, ang ina ni Ando ay namatay dahil sa labis na kahihiyan at hindi na nakayanan. Kahit na pinatawad ni Anpei ang buhay ni Ando, ang ginawa niya kay Ando ay puro pananakit at pagmumura lamang. Lihim na nag-iipon ng lakas si Ando, para sa isang araw na matatapakan niya si Anpei. Ganito talaga ang takbo ng mundo. Hindi ba't ganito talaga ito? Si Ando ay sumunod sa yapak ng tiyuhin na pinakakinamumuhian niya. Bumagsak sa pera at pagnanasa pagkatapos. Ang gobyerno at media ay nagbigay pansin sa madilim na imburnal, na nagbibigay ng serbisyong medikal at suporta sa mga tao dito. Lahat ng bagay ay umuunlad sa magandang direksyon. Ang tatlong namatay ay hindi rin nakalimutan isang batang babae ang naglagay ng ligaw na bulaklak sa generator. Na inayos ni Zhang Yao tapos na ang kwento dito. Ito ang buong nilalaman ng pelikulang Go for Broke. Nagustuhan ba ninyo ang pelikulang ito? Kung nagustuhan ninyo mag-comment ng numero 1. Mukhang normal lang naman, kaya comment number 2. Salamat sa inyong pag-aalala at panonood. Paalam at magkita-kita tayo ulit.